ayan na, kumusta tayong lahat? Ayan, para sa ating dito, kababayan natin dito sa Lebanon. Ayan, kanina guys, paalis kami papuntang simbahan. Napapansin ko lang, napakadaming sasakyan going to north. So, for the first time, yun ang nakikita ko. Kasi usually, pag Sunday, talagang konti lang yung sasakyan papuntang north. May mga nakikita ko, may mga bagahe na mga karga nila. So, at saka yung balita ngayon medyo delikado, kaya ingat-ingat tayong lahat sa ating mga kababayan dyan. At nandyan naman yung mga numero sa ating embahada, MWO, na maaari niyong kontakin. Kung wala kayong makontak, doon kayo sa mga PhilCom leaders or PhilCord. Ayan, pwede kayong mag-contact doon guys, in case, wag naman sana dahil sa panahon ngayon, very critical guys. Meron pa namang flight ng ating Beirut International Airport, pero marami nang nag-cancel. Ang Amman, Dubai, Frankfurt, I think Athens, Paris, ayan, nagka-cancel na sila ng mga flights nila later tonight and tomorrow. So, mga ilan-ilan na lang yan. So, yan ang aabangan natin. Pinaka-importante sa ganitong sitwasyon na ang ating airport kung saan tayo makakalusot ay bukas. Pero pag ito ay nagsarado na, talagang masasabi natin critical ng sitwasyon. Sa bagay naman, sa puntong yan, meron namang contingency plan ng ating Philippine Embassy, ang MWO, na siyang nangasiwa sa atin dito mga OFWs. So, sa mga kababayan natin, ang tabayanan ninyo ang update ng ating Philippine Embassy Lebanon. Sana mag-update din sila. Yung embahada natin, sana mag-update sila palagi guys sa sitwasyon ngayon. Dahil yung iba, busy na sa pag-update sa kanilang mga, yung ibang embahada, sa kanilang nationals. Sana yung Philippine Embassy din ngayon guys, mag-update din sila para pag kung ano man ang dumating, wag naman sana, at least handa lahat ng ating mga kababayan. Katulad ng mga PhilComs and PhilCords, meron silang mga coordinators sa kanilang contingency plan. Ang tanong, may mobility ba sila? Yun. Paano maihahatid doon sa ating Philippine Embassy ang mga kababayan natin, lalo na yung mga freelancers? Kasi yung mga may amo, of course, isasama sila ng mga amo nila. Pero kung yung walang mapuntahan dahil nagsusolo na sila, like freelancers nga, ayan, paano sila makapunta doon? So sa mga kababayan natin, ito yung pagkakataon na gamitin natin konti ang ating initiative na paano nga naman tayo makapunta doon kung wala naman tayong sasakyan. Sa panahon na yan, nagka-traffic na, magkakagulo, syempre sa unang salvo, syempre ay hindi naman natin dinadasan na mangyari, pero it's better to be safe than sorry. At saka iba ngayon guys, dahil yung mga mismong mga Lebanese ay tumakbo na sila pabundok. So umalis na sila, karamihan ayon sa aking mga kaibigan na nandoon din, kasama sa mga amo nila, nandoon na sila sa Paraya or basta pa-north sila na area guys. So umiwas sila dito sa city. So, hanggang ano daw ito, 9 ata, critical situation. Kaya pakiusap ko guys sa ating mga kababayan, mag-antabay tayo kung wala man matsyag at huwag mo nang maggalagala, lalo na ngayon Sunday. At yung mga natin, yung go bag guys, ayan, ay ready ninyo in case. So may mabitbit kayong mga gamit. Nag-announce din ng St. Joseph sa may yes, yung church Cabaret, ayan. Yeah. Kung wala kayong mapuntahan or near lang para sa inyo, open naman sila. So sa mga hindi nagsimba today, we are very glad that St. Joseph in Cabaret ay talagang nag-open ng door and really said that the situation is tough and we are here for you if you have nowhere to go. Sabi ng announcement kanina. So nahintaputan din tayo kasi it's not a usual news from the church. So ang church kasi hindi sila basta-basta magsabi ng ganyan para hindi magpanik yung mga tao, pero kanina guys, talagang inihanda tayo. Kasi usually sasabihin natin, kasi noong 2006, nung Civil War, nandito kami, ganito naman, sanay na kami. But this time, 2006 and 2024 na ito, modern na ang ginagamit nilang pangdirigma.
ngayon. So we don't know the latest ano na kung gaano katindi na ang technology nila na nagagamitin ngayon. So even it's not a war, pero magiging casualty tayo kasi nasa loob tayo ng bansa nila. So kailangan tayong maging handa. So we have no choice but to be ready and to be alert. No need to panic. No need to panic really. But just focus and bear in mind sa mga numbers ng Philippine Embassy, sa mga coordinators na kilala ninyo. Or OWA, kahit saan dyan guys, in case in case of emergency, please contact them. Kung wala kayong mobility, syempre hindi naman lahat na may sasakyan, mangilan-ngilan lang. Kung sino man sa ating mga kababayan na may sasakyan, na pwedeng madaanan in case, yun. Oo, pero hindi na siya dapat na susunduin pa kayo doon. Kailangan maghanap kayo ng way na madaanan na lang kayo. Of course, in times of war, hindi na ganoon ang sitwasyon. Diba? Kailangan na tayong maging mayroon na tayong tinatawag yung initiative natin. Paano tayo matutulungan? Diba? Ganun na yun. Ayan guys, at mag-ingat ang lahat at makiramdam sa ating paligid. Ayan, at magmatsyag. At sana magdasal tayo kasi prayers is the best weapon. Diba? Na sana naman wag mangyari. But like I said a while ago, it's better to be safe than sorry. Until next time guys.